Tinawag na kadramahan ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang ginawang paghahain ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ng reklamong grave threats laban sa ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inaakusahan ni Representative Castro ang dating presidente ng pagbabanta sa kanyang buhay sa isang panayam at nagsumite ng criminal complaint na online grave threats laban sa dating presidente. Ayon kay Congressman Duterte, bilang public servants, hindi dapat balat sibuyas at gamitin ang karapatang paghahain ng reklamo sa korte upang patahimikin ang mga kritiko. Yan o, napaka-importante ho niyan. Yung salitang balat sibuyas, bakit ho ba ginagamit yan? Onion skin. Dahil ho merong jurisprudence ho dyan na Supreme Court na rin ho ang nagbanggit ho niyan na ang public servant ay hindi ho dapat balat sibuyas. Handa ho silang ma-criticize. Handa ho silang mabanatan. Kasama po yun sa kanilang sinumpaang tungkulin na sila po ay dapat wag ko kayo sensitive, di ba? So, sinasabi nga nito ni Pulong, Representative Castro, napaka-drama mo. Masyado kang nanonood ng Korean novela. Alam mo naman, hindi alam mo kung bakit madrama sinasabi ni Pulong. Alam niyo kung bakit? Kasi wala namang mangyayari. Alam naman po natin yan. Wala pong mangyayari sa demanda na yan. Yan po ay isang pautot lang. Alam mo yon, para lang magkaroon ng name recall. Kasi election na, siyempre, malupitan. Alam mo, ako talaga ako talaga, mangangampanya ho talaga ako. Mangangampanya po talaga ako sa 2025 na matanggal na ho bilang party list ang si Franz Castro at ang kanya mga kampon. Mga kampon niya ng alam niyo na. Ito lang maghahanap po talaga ako ng party list na ibabangga ho dyan. Hindi, ito walang biro ito Hindi ako nagbibiro. Tunali for the record lang wala na hong planong tumakbo si Mokang party list. As of now, yan ang usapan namin dahil nung nalaman nga po namin na medyo magastos ang party list, para manalo ka ay kailangan magbayad ka ng malupit na malupit, hindi ho namin kaya. Pasensya na. Wala ho kaming pera. Kaya ho, kaya nga ho dito, puro 7-Eleven na lang kinakain namin. Wala na ho kaming makain. Tapos sa kanto nila ako tumatambay. Wala na ho tayong makain. Kaya nga ho, hahanap po tayo ng party list na ikakampanya para ho ipangbabangga ho dito sa mga ano ba ito? Ito ho ata talaga ang Alam mo, dapat ito ang pagtuunan ng pansin ni Remulla, di ba? Yeah. Ang daming eroristang tinatawag itong si Remulla. Hindi, isipin nyo na maigit Hindi naman sa pero nangaano na rin talaga. Sa dami-dami ng erorista, sa dami-dami ng erorista sa mundo na ito, ang i-declare mo pa itong si Congressman Tevez, di ba? Oo, siga, malamang. Talaga naman siga ho yung mama, di ba? Tapos talaga nga naman pagdating sa politika, hindi ko sinasabing banal ho si Tevez, wala ako sinasabing ganyan. Alam naman po natin ng pero para gawin mong erorista, alam mo yun? Katabi mo dyan nandiyan ka dati, di ba, si Congressman Remulla? Dati yung congressman yan, di nyo alam, di ba? Dati yung congressman yung tao na yan. Katabi mo yan, alam mo kung sino yung kung anong kulay nito ni Franz Castro. Dapat yan ang pinagtuunan mo ng pansin. Di ba? Dapat yan ang pinagtuunan mo ng pansin at yan ang inilakad mo at ginawa mong erorista. Mas matitinding kritisismo pa aniya ang tinanggap ng dating presidente, subalit hindi nagsampal ng kaso kanino man. Giit nito,
Kung may sinabi niya ang dating Pangulo na sa tingin nito ay banta laban sa kanya, sabihin nito ang totoo at ipagtanggol ang sarili. Sa huli, binigyang diin itong dapat nang itigil ang kadramahan at pagpapamedya, lalo na't marami siyang alam sa mga makakaliwang party list. Nako! Sasabihin na naman, nagbanta si Pulong Duterte. Nagbanta. Alam mo, may hinala ko. Ito. Hinala ko lang naman po ito. Siguro naman hindi. Pero may hinala ko. Ha? Alam niyo kung ano hinala ko? Ha? Ang abogado ni Franz Castro ay walang iba kung hindi si Libayan. Naku po. Unya-unya, pag-uusapan natin yan. Kabira buhay, Reo. Mamaya, pag-usapan natin yan. Bakit ko nasabing siya ang, baka malamang ay abogado siya, si Franz Castro. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi nga po, ganito lang ang system niyan, ha? Napanood ko kasi yung mga komento ni Libayan na binabantaan daw siya ni Senator Rapi Tulfo. Sinunog siya. Sinunog po siya ng mga propesor at mga magagaling na abogado. Paano binantaan? Hindi ka binanggit ang pangalan mo. Napaka linaw sa ating batas. Pagdating mo sa pagbabanta, libel at kung ano-ano pa, kailangan linawin na talagang nabanggit yung pangalan mo. Pangalawa, mamaya papakita natin yan, yung paliwanag dyan. Mamaya, dapat hindi lang sasabihin mo talaga ng diretsuhan na babantaan mo ng diretsuhan. Hindi, alam mo, yun ang kinaiinisan natin. Kasi alam mo, masyadong nagmamalinis na ho ang kamera natin. Masyadong nagmamalinis. Ako, inaantay ko na lang Inaantay ko na lang po na maglabas si Congressman Antebes ng banat. Alam mo, si Congressman Tebes, maraming alam yan. Di ba? Sabi niya pa nga ang dami niyang natulong kay Speaker Romualdez. Kasi sigurado ako maraming natulong yan dyan. Mayaman yan Marami hong natulong yan sigurado sa mga congressman. Gusto ko talaga, alam mo, kung nanonood ka man, Congressman Tebes, baka naman lang. Baka lang naman. Para talaga magalit na sa amin si Remulla. Baka naman pwede ka ma-interview, di ba? Para malaman natin ano bang masasabi mo sa mga extraordinary fund. Actually, tinawag na nga ni Rocking confidential fund. Bakit to? Kasi it's confidential in nature. Bakit confidential? Alam naman natin yung salitang confidential. Ibig sabihin, kunwari, magkano sahod mo? Confidential yan. Sabihin mo, confidential. Hindi pwede. So, ganun na sinasabi ni Roque. Ang pagdating sa mga funds o kinukuha, tinitake, natatanggap ng mga congressman ay confidential in nature. Kasi hindi ho sila pwedeng questionin. Ay, ang lupit pala ng camera. Parang gusto ko mag-congressman Hindi, alam mo ito Walang biro ito. Joke lang po yan. Pero alam nyo, walang biro ito. Isipin nyo na maigi ito. Napaka-importante nitong sasabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Alam mo ba, mapa-assistant secretary ka pa lang, lahat ng kilos mo, pinapansin na. Naalala ko nung kay Mocha nun Kakain lang kami. Sa labas, papansinin na. Oh, pero ng taong bayan niya kinakain mo. Spaghetti, hindi pwedeng kumain. Mahal daw. Ano yun? Saan ba kami kumain ng chibo? Kumain kami ng chibo, tapos pinicturan siya ng dilawan, tapos pinost sa social media. Si Mocha kumakain ng chibo. Akala mo naman kamahal ng chibo.
Hindi, ibig sabihin, ganun yung, kasi ganun ng ano ang tingin sa, sa pagka na ikaw nasa executive branch, di ba? Lahat ng pera ng nagpapasahod sa'yo, ganun. Pati yung laptop niya, pinansin, laptop ko yun, hiniram lang niya eh. Oh, ganun po katindi.